Hello. Good morning po. Isa hong maulang umaga. Pero alam niyo ba, ang ulan, kailangan na kailangan nun natin ngayon para mapunuan po yung ating mga dam. Kasi sabi ng mga weather specialist, after daw nito, by the latter part of 2026 hanggang doon sa unang part ng 2027, meron daw super El Nino. No? So, kumbaga para sa akin naman, ito lang yung maulan na hindi uminit ang ulo ko. Ayan, kasi naiintindihan ko naman eh. Kasi sa totoo lang, church, kada umuulan, palagi nag-iinit ang ulo ko eh. Alam niyo ba kung bakit? May dalawang dahilan. Unang-una, hindi ako nakakatulog pag umuulan. Ayan. Pangalawa, ito. Kaya hindi ako nakakatulog dahil umuulan, nagbabaha sa bahay namin kahit nasa second floor na kami. Ayan. So magdamag na naman akong naglililimas. Ayan. Kaya pagka ang tao puyat, tsaka kumbaga parang pagdating dapat ng tag-ulan, dapat masarap ang tulog ko eh. So ang hindi ko matanggap, nasa Genti na ako, mataas na lugar ang Genti, hindi binabaha. Pero sa akin, nasa second floor na ako, binabaha pa rin. Pero sa kabila niyan, magpasalamat pa rin tayo kay Lord kasi kailangan na kailangan natin ng ulan. Okay, So anyway, tingnan natin yung title ng ating mensahe ngayon. Ito po, ang title natin ay, Bringing Christ to Your Home. Paano mo i-declare, i-share si Lord sa tahanan mo? Kunyari, ikaw lang yung mananampalataya, lahat sila wala pa kay Christ, paano mo sasabihin? Paano mo i-share? Ayan, paano ka maglaladlad? Ayan, paano ka lalantad? Ito pong istorya natin from Acts 16 verses 23 to 34, I think very useful itong mga principle na ipinakita rito ni Apostol Pablo para magaya natin kung paano natin idadalhin at i-relay yung ating mensahe sa ating family. Okay? Tingnan natin yung outline. Number 1 na ginawa ni Paul tsaka ni Silas doon sa lugar na pinuntahan nila. Ito po. Pero bago tayo pumunta, tingnan natin to, church. Ito po yung pinaka-summary ng ating message ngayon. Ang pananampalataya natin, hindi lang dapat nahihinto na ma-spread sa atin lamang. Our faith should not stop in us. It should be a testimony. Pag sinabing testimony, nagpapatotoo ka. Nagsasabi ka tungkol diyan. It should be a testimony that leads other people, especially our family, to Christ. So yan dapat yan dapat ang purpose ng pananampalataya mo eh. Hindi tumigil sa iyo lamang. Kailangan yung nalalaman mo masabi sa iba. Kaya nga ngayon, doon sa hearing, sa impeachment ni Sarah, di ba may mga witness doon? Yan, witness. Sasabihin mo kung ano nalalaman mo. Pero ang maganda po, dito sa nangyayari sa atin, sa ginawa sa atin ng Panginoon, sasabihin mo yung pananampalataya mo, yung good news, hindi yung bad news, mga kapatid. Okay, number 1 na ginawa dito ni Apostol Pablo tsaka ni Silas, tingnan natin ito, number 1, sige. Okay, share faith even in crisis. Okay, i-share mo yung pananampalataya mo kahit nakaka-experience ka ng crisis. Bakit crisis? Bago natin basahin yung verses 23 to 25, ang context kasi nito, ito po. Sa Philippians o sa Acts 16, nagpunta si Pablo tsaka si Silas sa Philippians, So nung nandun sila, habang nangangaral sila, merong isang kabataang babae ang sunod sa kanila. Etong kabataang babaeng ito, sinasapian ng evil spirit. Kaya lang, ang pagkakasapi sa kanya ng evil spirit, nai-enable itong batang ito na makapanghula, masabi yung hinaharap. So dahil sa kakayanan ng bata na binigay ng evil spirit na makapanghula, ginamit ang batang ito ng isang sindikato para pagkapirahan. So, pinagkakakitaan nila yung batang ito kasi nga, accurate yung hula niya eh. Nakakapanghula siya eh. So, marami siyang customer and followers, kaya sila nakakakita o kumikita ng malaking pera. Kaya lang, nung dumating si Pablo at Silas doon sa lugar, yung bata, she started following Paul and Silas. And habang sinusundan niya si Pablo at Silas, alam niyo kung ano ginagawa ng bata? Nagde-declare siya, ang sabi niya,
Etong dalawang lalaking ito ay alagad ng Diyos na buhay na si Jesucristo na siya ang katotohanan. Ayan. So, si Pablo, si Paul, nagpipreach sila, kaya lang merong sumusunod na batang sinasabihan ng demonyo. Alam nyo, nairita yata. Ang ginawa niya, in-exorcise niya yung demonyo. Pinalayas niya yung demonyo doon sa bata. Ang sabi ni Pablo, sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. So, nung nawala na yung evil spirit na nakasapi doon sa bata, nawala rin yung kakayanan ng bata na makapaghula. So, ang nangyari, yung sindikato, hindi na sila makapangkita. Itong mga sindikatong ito, they are using what? They are, para silang demonic deceiving people. Sindikato po sila. So, ano nangyari? Nung nakita nila na tinanggal ni Pablo yung kakayanan ng bata para makapanghula, alam niyo ginawa ng sindikato? Pinakulong nila si Pablo at Silas at pinabugbog. So, nung nakulong si Pablo at Silas, nakatali pa sila eh. Ito ang nangyari. Basahin natin yung verses 23 to 25. Habang sila'y nakakulong at nakatali at masasakit ang katawan dahil bugbog sarado sila, ito po ang nangyari. After they had been severely flogged, matinding pagbubugbog, pagpapalo, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. So nasa maximum security sila. Sabi sa verse 24, upon receiving such orders, he put them in the inner cell. Sa kaloob-loobang selda, nandun sila, kumbaga parang Bartolina yung pinaglagyan sa kanila. And fastened their feet in the stocks. Bilo mo nakatali yung mga paa nila. Bugbog sarado ka na, no? Masakit ang katawan mo, ang daing pasa, kinulong ka sa Bartolina, sa maximum security, nakatanikala pa yung kanilang mga paa. Kapatid, kung ikaw si Pablo at Silas at ikay Kristiyano, ano gagawin mo? Di ba, mainit na ulo mo niyan? Di ba, magre-reklamo na kanakanan kay Lord? Sasabihin mo, Panginoon, nasa ng hustisya? Ipinangangaral kita, pero ba't ito ang nangyari sa akin? What did I do, Lord, to deserve all of this treatment? O di ba, magque-question ka? Pero let us see kung ano yung reaction ni Paul and Silas sa kabila ng crisis, ng hardships na dinadanas nila. Verse 25, about midnight, biro mo hating gabi Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Nagawa pang mag-pray. Nagawa pang kumanta kay Lord. Ano kaya kanta nila? And I stand in awe of you. Nagpuri pa kay Lord. At ang sabi, and the other prisoners were listening to them. Pero mo yung ibang mga kasama nila sa loob ng selda, nakikinig. Parang kumakanta yung dalawang bagong housemate natin Bugbog sarado na, pasa-pasa na, nakatali pa yung pa, nasa Bartolina na, pero nagpupuri pa rin kay Lord. Di ba? Church, ilagay mo yung situation mo kay Paul. Alam niyo, ito yung naranasan ko, ito yung sinampal sa akin ng Panginoon nung nagrereklamo ko ng baha kagabi. Oo. Kaya ang ginawa ko, habang nagmamap na lang ako, sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Ang buti-buti mo, Lord. Ito lang. Alam mo, dapat ganyan ka rin, kapatid. Kahit na tinanggal ka sa trabaho, kahit na binubuli ka sa school, kahit na inuutos-utusan ka lang, kahit na minamaliit ka, magpuri ka pa rin at magpasalamat kay Lord, mga kapatid. Di ba? Biruin mo, they were able to manifest, to share, to show their faith even in times of severe crisis. Di ba? Paano kasi ang Kristiyano pagka purong-puro na ng crisis, wala na Wala na akong makain, Lord. Wala na akong mapupuntahan, Lord. Wala nagmamahal sa akin, Lord. Kunin mo na ako, Lord. Ayan. Ganyan palagi ang mga natin Ang mga sentimento at hinanaing natin at mga hugot natin, mga kapatid So dapat, gayahin natin yung ginawa ni Pablo at Silas. You should share your faith even if you are in a difficult situation. Sabi ko po rito, church, tinan to. Circumstances should not determine our worship. Tama po ba? Bad mood ka man, mag-worship ka pa rin. Good mood ka man, mag-worship ka pa rin. Umaaraw man, mag-worship. Umuulan man, ayan, palakpakan mo yung katabi mo, nag-worship ka pa rin. Ayan, Circumstances should not determine
our worship. Dapat pagdating sa pagsamba kay Lord, you are unstoppable. Ayan. Kasi pagka umuulan, ang mindset ng mga Kristiyano, ganito eh. Ay, umuulan. Salamat, Lord. May intindihan ako ni pastor pag hindi ako nag-church, Panginoon. Ayan ang problema, mga kapatid eh. Alam niyo, dapat ibahin natin minsan ang mindset natin eh. Dapat ganito eh. Ay, umulan, patay. Malamang kukunti atin ng church. Pero hindi, kahit kukunti ang atin sa church, mag-church pa rin ako bilang pagsuporta sa gawain ng Diyos. O listen, yung ulan, yung araw, yung walang pera, yung walang maisuot, kapatid, hindi problema yan para hindi ka mag-church. Si Pablo nga tsaka si Silas nakakulong, gulpi sarado, nagsimba, nagsamba kay Lord nag-worship nanalangin at nagsiawit, nag-worship, mga kapatid tayo pa kaya na malaya, na may kinakain, na ulan lang ang barrier para hindi makapag-worship kay Lord. So ang circumstances, ang situations, ang pangyayari, hindi dapat yan yung magtatakda kung ikaw yung magsisimba o hindi. Tama po ba, mga kapatid? Okay, next. Listen, pangalawang nangyari. Listen to this. Our response to adversity can be a testimony to others. Ano yung ginawang responde ni Pablo tsaka ni Silas doon sa pagkakakulong nila? Hindi reklamo. Hindi sentimento. Hindi court of appeal. Ang response nila, worship, praying and speaking, praying and singing to God, mga kapatid. And you know what? Yung pagkanta at panalangin ni Pablo, naririnig pala ng ibang tao. To the point na, siguro yung ibang tao may pinagdadaanan din, pero mas matindi pinagdadaanan ni Pablo Silas, siguro parang kakaiba tong bagong inmates Bugbog sarado, ang tindi ng kaso, nasa Bartolina, pero nagawa nilang mag-pray, nagawa nilang magpasalamat, mag-worship kay Lord. Biro mo yung good vibes ng pananampalataya mo, dapat nakikita yan ng iba. Tama ba kapatid? O may tanong ko sa inyo, ano ang nakikita ng ibang tao o ng kapwa mo sa pananampalataya mo? Nakikita ba nila yung reklamo mo? Nasasabihin mo, ito na naman, umuulan, nagsisimba, traffic, ang hirap pumunta sa church. Bang-bang na naman Ito na naman, ako na naman yung magpapaawit. Kakatapos ko lang nung nakarang ligo, ako na naman. O di ba? Alam mo, dapat mga kapatid, maganda ang respond. Oo. Ang tanong ito, baka naman naririnig ng nanay at tatay mo yan, nakikita nagre-reklamo ka. Sasabihin sa'yo ng nanay at tatay mo, anak, yung pinuntahan mo bang church, ano ba yan? Satanic church ba yan? Bakit lagi ka na ng galit? Tama po ba mga kapatid? Dapat maipakita sa testimony natin, kapatid, yung kagandahang loob, yung grace, at yung transformed life na binago sa atin ng Panginoon. So our response to adversity can be a testimony to others. Ang ganda ng patotoo ni Pablo tsaka ni Silas Biro mo, nakatali na yung paa. Siguro sasabihin ni Pablo tsaka ni Silas, Panginoon, pasensya ka na, hindi kami makatalon nakatali kami, Panginoon Kaya ano na lang kami, sayaw-sayaw na lang kami habang nakatali, Lord. Nakita niyo yung response nila, kapatid. Okay, next thing na ginawa po nila, church, ito po. Share faith through your witness. Patotoo. Tignan natin yung verses 26 to 28. Ito na. Habang nag-aawitan at nananalangin yung dalawa, may dumating raw na malakas na lindol na maging yung pinakapundasyon ng selda o ng kulungan na yanig. Take note, ang mga kulungan nung araw, mas matibay kaysa sa ngayon. Ang kulungan nung araw, kuweba yan, nasa ilalim ng lupa yan. Abay, biruin mo, kahit na ganun katindi yung pundasyon ng kulungan, niyanig. At ano nangyari? At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. Abay, biruin mo, yung gate, yung pintuan ng Bartolina nila Pablo at Silas, bumukas. Tapos yung tanikala sa paa nila, pumitik. Uy, malaya na tayo. Listen, church. Sa akin ito ang take out ko dito sa verse na ito Pagka ikaw ay problemado, pagka ikaw ay nakakulong sa isang, hindi man kulungan, pero nakakulong ka sa isang sitwasyon na mahirap takasan or in a way parang predicament, Pag nakakulong ka sa isang sitwasyon na mahirap takasan, alam mo, mag-pray and worship ka
kita mo, makakalaya ka, kapatid. Oh, makakalaya ka sa galit. Makakalaya ka sa pagiging unforgiving mo. Makakalaya ka sa bitterness if you focus your minds and your thoughts on praying and worshiping God. Alam nyo, nakaka-cause ng freedom ang pag-worship kay Lord. Kung ikaw ay bondage ng galit, bondage ng bitterness, bondage ng kung anong kasalanan, once you surrender your life, your situation to the Lord, and you pray and worship Him, alam nyo, makakalaya ka eh. Pero ano na nangyari? Pagdating sa verse 27, nung bumukas yung mga pintuan at yung mga tanikala, nagising yung jailer. Nagising si warden. Pagkagising niya, nakita niya yung mga pintuan nakatiwangwang, bukas. Ano ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang espada para ano? Hindi para patayin yung mga tatakas, para mag-suicide. Kasi sa Roman Empire, pagka ikaw ay natagpo ang nagpabaya sa trabaho mo, ang katumbas, ganun din, kapatid. So, parang na-depress na itong si jailer, tatapusin niya yung sarili niya kasi nakalaya, nakatakas yung mga nakakulong. At ang sabi rito, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Pero ano ginawa ni Pablo tsaka ni Silas? Verse 28, but Paul shouted, "Huwag mong gagawin yan. Narito pa kami." Listen, ano yung pangalawang point ng kwento natin, kapatid? Share your faith through your witness. Ano yung witness ni Paul and Silas? Yung honesty nila. Listen, si Paul and Silas, ba they are guilty? Bakit ba sila nakulong? Hindi. Therefore, meron silang karapatang tumakas. Kasi hindi naman talaga sila guilty eh. Pero bakit hindi sila tumakas? Alam mo, ito ang gusto kong i-point out eh. Kung talagang wala kang kasalanan, wag kang matatakot. Tama ba? Kung wala kang kasalanan, huwag kang mag-a-abroad, mga kapatid. Tama ba? Si Paul tsaka si Silas nasa kulungan. Hindi, huwag mong gagawin yan. Nandito pa kami. Kahit wala kaming kasalanan. Yun yung magandang patotoo na ipinakita nila kay jailer. Kasi kung totoo lang, yung gagawin ni jailer, advantage na kay Paul and Silas eh. Ay, magpapakamatay na siya. Makalaya na tayo. Takbo na tayo. Escape na. Pinatakas tayo ni Lord. Actually, pwede pa nilang i-reason out ito eh. Pinatakas tayo ni Lord. But then, bakit si Pablo at si Silas hindi umalis? Because they want to win this jailer, this warden, kapatid. Gusto nilang share ng pananampalataya. Hindi, ano ang point ko rito, church? Listen, kahit na yung mga tao na nami-misinterpret tayo, na nasasaktan tayo, huwag tayong gumanti. Share mo yung faith mo. Kahit na nami-misunderstood ka niya. Actually, na-misunderstood ni jailer eh. Si Paul and Silas eh. Pero tinulungan nila, hindi, wag mo gagawin yan, nandito kami. Yun yung sinasabi kong witness nila. Na kahit na kinulong sila, lilagyan sila ng tanikala sa paa, nasa maximum security sila, maganda pa rin yung kabutihan pa rin yung gagawin ni Paul at ni Silas. Let's see next. Listen, people should see that our faith is more than words. Ano yung pananampalataya natin? It's all about the grace of God. Pag sinabing grace of God, yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ano ba ginawa ni Pablo at ni Silas doon sa guard? Pinakitaan nila ng pag-ibig. Another thing, ito po. Ano dapat yung maipakita natin bilang testimony sa unbeliever? Ito po, forgiveness over bitterness. Pagpapatawad kaysa sa sama ng loob. Pangalawa ito, patience over anger. Pagpapasensya kaysa galit. Ito pa, humility over pride. Pagpapababang loob kaysa pagmamataas. Di ba? Ito pa, pananampalataya kaysa takot at pag-ibig kaysa poot o galit. Church, tingin nyo pag yung forgiveness, patience, humility, faith, love, ito yung mga bagay na nakikita sa atin ng mga taong gumagawa ng masama sa atin. Ako tingin ko mawiwin natin sila eh. Mababago natin sila eh.
Kasi sa kabila ng pangit na ginagawa sa atin ng mga tao, pero pag itong mga ito ang ginagawa mo, hindi ka nagpakita ng bitterness, anger, pride, fear, and hate, abay, baka magbago sila ng pakitungo sa'yo, kapatid. Pero subukan mo, yung mga tao na pinoprovoke ka, pakitaan mo lalo ng bitterness yan, lalo kang iinisin yan. Ganun talaga mga nangiinis eh. Ang purpose ganila, inisin ka eh. Kaya pag nakita kang nainis ka, lalo ka nilang iinisin. Pero kung nakita mo na nag-forgive ka, abay, hindi ka nila naiinisin, di ba? Ito pa, iniinis ka nila pero pasensya pinakita mo, hindi anger. Edi, may iba sila. Tama po ba mga kapatid? So itong mga magandang bagay nito, itong mga kabutihang ito at yung mga fruit of the Spirit, pag itong mga bagay na ito ay ipinakita mo bilang testimony mo sa pag-witness mo, ako naniniwala na po, may malaking mababago sa mga tao nakatingin sa atin. Another thing, church, na ginawa po ni Pablo tsaka ni Silas, sige po, tignan natin. Ito po, unang-una, di ba, they share faith through crisis. Pangalawa, they share their testimony to other people. Ito po yung pangatlo. Hindi ko nababasa eh. Yung third, they share faith by pointing people to Jesus. Ano nangyari kasunod? Verses 29 to 31. Tingnan natin to. The jailer called for lights. Sabi niya, ilaw. Kumuha siya ng ilaw. Nagmadali siyang pinuntahan si Pablo tsaka si Silas. Paul and Silas sa English. Ano ang sabi nung jailer? 30. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Ay mga Ginoo, ano bang gagawin ko para ako ay maligtas? Listen, yung tanong ng jailer, yung what must I do to be saved, dalawang ibig sabihin nito eh. It might be saved from the punishment of the Roman Empire or saved spiritually from sin. Tama ba? Kasi malilintik, mayayari siya sa kanyang sa kanyang superior eh. Mayayari siya ng emperor pag nalamang nakatakas sila Pablo. Ano gagawin ko para makaligtas ako sa punishment? O kaya naman siguro isang tanong niya, ano kaya magagawa ko para spiritually mailigtas ko yung sarili ko? Verse 31, ano sabi niya? They replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Diyan muna tayo. Okay, ang ganda nung sabi. Actually, ito yung pinaka backbone ng ating verse eh. Ayan ano. Minsan, pag binasa mo siya, parang simple lang eh. Kung babasahin mo plainly at uunawain mo, ganito pagkakaunawa ko eh. Maniwala lang ako kay Jesus, ligtas na ako. Pati yung tatay ko, tsaka nanay ko, tsaka mga kapatid, tsaka bukang ko, ligtas na. Maniwala lang ako. Totoo ba yun? Hindi yan ang ibig sabihin yan. No, na yung simpleng paniwala lang, hindi yan ang ibig sabihin yan. Yung bang ikaw lang yung mananampalataya, naniwala ka lang ganun, yung kahit yung nanay, tatay mo di naman nananampalataya, maliligtas, hindi po yan ang ibig sabihin yan. Yung sinabi dito ni Paul and Silas na believe, kapatid, yung pananampalatayang kumikilos, yung dynamic faith, hindi yung faith na believe lang eh. Kasi dalawang klase yung ibig sabihin ng believe, kapatid eh. Di ba yung sabi ko nga, yung faith, dalawa ibig sabihin ng believe or faith eh. Yung isa, yung assent, tsaka yung trust. Ito yung sinasabi ng assent, kapatid. Pag sinabing assent, you believe God exists. You believe Jesus Christ died for you at the cross of Calvary. You believe, naniniwala ka lang. Pero yung trust, ito yung tanong. Kakatiwala mo ba yung buong buhay mo kay Lord? Sumusunod ka ba sa mga commandments niya? Sinurrender mo na ba yung buhay mo sa Kanya? Yun yung trust, kapatid. Malaki pagkakaiba nung assent tsaka nung trust. Kasi tandaan natin, ang faith, dalawa yan. Assent tsaka trust, kapatid. Yung assent, naniniwala God exists, naniniwala ka kay Jesus Christ as Lord and Savior, pero hindi mo pa isinusuko yung buhay mo. Yung believe, yung faith na sinabi dito ni Pablo sa jailer, ang ibig sabihin niyan, assent and trust ang ibig sabihin. Yung trust, ito, sinusurrender mo yung buong buhay mo kay Lord. Yan ang ibig sabihin yan, kapatid. Ibig sabihin,
once na si jailer o si warden nag-surrender kay Christ, nag-repent, humingi ng tawad at tinanggap niya ng buong buo sa puso niya na si Jesus ay kanyang tagapagligtas at isinare niya itong magandang balitang ito sa kanyang family, siya at ang kanyang buong pamilya angkan maliligtas. And take note of this, church, Nakita dito ni Pablo na yung kahalagahan ng individual ni jailer. Pero dapat ang mindset natin ganito rin eh. Once na may opportunity ka to preach and share your faith to an individual, dapat ang tingin mo sa individual hindi lang nag-iisa eh. Dapat ang tingin mo dyan, multitudes. Nakita niyo sabi ni Pablo at Silas, you and your household. Hindi nila sinabi na believe in the Lord and you will be saved. You only. Hindi nila ginanon, hindi only. You and your household. Dapat, church, ang mindset natin whenever we share our faith personally, dapat yung individual, yung person na yan na sinira mo ng pananampalataya, ang tingin mo dyan, may kasama sa buhay yan. Pag ang lalaki, nawin mo kay Christ, may asawa yan, may anak yan, may pamilya yan. And listen to the term na ginamit ni Paul and Silas, ang gamit niya, household, hindi family. O di ba mas malaki ang household sa family? Ano yung household sa Tagalog? Sambahayan. Biro mo yung buong angkan mo. No, hindi niya sinabing you only. Hindi niya sinabing you and your family. Ang sabi, you and your household. O di ba? So dapat, pagka may bagong dito, ang tingin natin dyan, hindi lang nag-iisa yan. May household yan. Tama ba? Okay. Tingnan natin yung outline, church. Okay. Share faith by pointing people to Jesus. Basahin natin yung karugtong. We should point the lost, or we should point lost people to Jesus. Ano ang tinuro ni Paul and Silas? Ang tanong ito paano ba ako maliligtas? In short, ang tanong, paano ba ako pupunta langit? Anong sagot ni Pablo Silas? Hanapin mo ang tamang daan. Hindi yun Hanapin mo ang tamang relihiyon. Ayan, hindi yun Hanapin mo yung sugo. Hindi yun, hindi yun ang sinagot Hanapin mo yung appointed son. Hindi yun Ang sabi, believe in Jesus. Hindi naman sinabing hanapin mo yung tunay na iglesia. Tama mo ba? Hindi sinabing punta ka sa tamang fellowship. Hindi sinabing hanapin mo yung tamang relihiyon. Kasi religion cannot save. Jesus saves. Tama mo ba? So i-point mo dapat yung tao, pagka nagtanong sa'yo, nag-inquire sa'yo, paano ko maliligtas? Ay, punta ka sa church namin, maliligtas ka. Hindi dapat ganun. Paano ko maliligtas? Kausapin mo yung pastor namin, maliligtas ka. Hindi dapat. Ba't sa akin mo ituturo? Di ba kunyari nagtanong sa'yo yung kapitbahay mo, gusto kong tanggapin si Lord bilang tagapagligtas Kausapin mo yung pastor namin, chat ko na ngayon nauna. Sige, papuntahin ko rito. Hindi dapat, ituro mo kay Lord, wag sa akin. Di ba? I-point mo kay Jesus. Tama po ba? Hindi yung, attend ka ng cell group, sige, ayan. Attend ka ng indoctrination namin, ayan. I-point mo kay Jesus. So we should point lost people to Jesus. Wag ho sa akin kasi hindi ako kayo magligtas. Wag sa church, wag sa samahan, wag sa relihiyon, lalong wag sa ibang tao. Kay Jesus nyo ituro, mga kapatid. Tama po ba? Okay, next. Tingnan po natin ito. We should see a lost person, ito sabi ko kanina we should always view or see a lost person, not just an individual, but a potential to be a multitude. So dito, nakita ni Paul and Silas si jailer. Hindi lang bilang jailer, kundi jailers. Jailers household. Yan. Kumbaga parang kailangan, ang tingin mo sa tao, marami, kapatid Huwag mo titignan yung isang tao na lumapit kay Christ na nag-iisa lang yan. Sabi ko nga, may nanay, tatay yan, may pamilya yan, may angkan yan, Alam nyo, dito ko nakita yung beauty ng pag-share ng gospel. Ang tawag dun kay jailer, point person. Pag sinabing point person, yung bang pag siniran mo, maraming kasama. Totoo yan, hindi ba? At yan yung mga tinatarget na mga promodizer.
Pag sinare nila yung kanilang produkto, kailangan yung taong nasira nila, kalat agad. Di ba? Point person ang tawag diyan. Pag ito na-win ko kay Christ, mawiwin ito buong angkan nito eh. Point person ang tawag diyan eh. Parang ganito, pag ito sinara ng chismis, buong barangay alam na eh. Tama ba mga kapatid? Point person ang tawag diyan. Pero pagka ito na, sharean mo ng tama, ng katotohanan, ng Gospel of Jesus Christ, buong barangay alam na eh. Ganun ang tingin ni Pablo tsaka ni Silas kay jailer, mga kapatid. Hindi mo ba? O may kikwento ko sa inyo, no? Noong 1934, merong isang sikat na preacher sa US, sa Nashville yata, ito somewhere in Tennessee yata, no? 1934, ang pangalan ng preacher, Mordecai Ham. Ayan. So blockbuster yung kanyang stadium, ang daming umattend na mga kabataan. Ano ho? So habang nag-umpisa yung gawain, merong dalawang kabataan, 14 years old, na late dumating. Kaya lang, nung nakita nung dalawang kabataang late na dumating, yung preaching ni Mordecai Ham, sabi ng dalawang kabataan, ay puno na, uwi na tayo. Alam nyo, merong isang lalaki roon, ang hinabol yung dalawang 14 years old na kabataan. Hali kayo, may upuan pa, hahanapan ko kayo ng upuan, doon kayo sa harapan. Di, hinanapan niya ng upuan yung dalawang kabataan na maka-attend doon sa preaching ni Mordecai Ham. At alam niya ba, during that time, noong 1934, yung dalawang kabataang ito tumanggap, they surrendered their lives to Jesus Christ as their Lord and Savior. Alam niyo kung sino itong dalawang kabataang ito? Yung isa ang pangalan niya si Grady Wilson. Pero matindi yung isa, bigatin. Alam niyo kung sino yung kasama ni Grady Wilson? None other than Billy Graham. Si Billy Graham, siya ang sikat na preacher during the 50s, 60s, 70s, 80s, and even during the 90s na nakapagdala ng maraming kabataan, thousands of people, lost people to Jesus Christ. At siya lang din naman yung palaging ipinagpe-pray sa White House ng mga US presidents na dumaan, mga kapatid. Billy Graham, mga kapatid. Wilson, no, si Grady Wilson, siya lang din naman yung alalay ni Billy Graham whenever Billy Graham launches a crusade during his time, mga kapatid. So itong dalawang ito, si Grady Wilson and Billy Graham, grabe no, partners in crime pala for Christ tong dalawang ito. Pero listen to this, kilala si Mordecai Ham, kilala si Grady Wilson, kilala si Billy Graham, pero yung lalaking humabol kay Billy tsaka kay Grady, na paupuin sa harapan ng gawain ngayon, hindi kilala. Ang point ko dito, church, is this. Malaki man yung nagawa mo kay Lord, maliit man yan nagawa mo kay Lord, kung sino yung na-touch mo at yung taong na-touch mo is big or point person pala, it matters to God, kapatid. Alam niyo, pagdating sa kingdom, walang supporting actor, walang supporting actress, mga kapatid. Kahit na in the background ka lang, behind the scene ka lang, very important yan sa ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? So, wag nating i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-transform ng Panginoon sa tao. At wag nating i-underestimate yung mga kabataan, mga kapatid. Who knows na yung mga kabataang inaalaya mo, mga nakatambay dyan, baka mamaya yung maging Billy Graham sa panahon natin, mga kapatid. No? Baka mamaya yan yung magdadala ng mga multitudes kay Lord. Tama po ba, mga kapatid? So yan, we should see a lost person, not just an individual, but a potential to be a multitude. Okay, next, ano na nangyari after that? Pagdating ng verses 32 to 34, ano ang ginawa ni jailer nung nalaman na niya na manampalataya siya kay Lord para siya ay maligtas at i-share niya yung kanyang pananampalataya para yung family niya maligtas? Ito na, verses 32 to 34, ano nangyari? Then they spoke the word of the Lord to him. Ayan, inisa-isa ni Pablo, shinare niya yung gospel. For God so loved the world, si Jesus ang Lord and Savior na itinakda ng Panginoon sa huling sugo. Siya yung huling siya yung tagapagligtas, na siya yung mamamatay sa cross para tubusin ka sa kasalanan mo. Yun yung shinare ni Pablo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, Panginoon tagapagligtas. Ito na, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his household. Nakita niyo ang ganda ng nangyari, di ba? Sa verse 33, ito po yung karugtong, at that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and immediately he and all his family were
baptize. Abay, biruin yung ganda ng kwentong ito, mga kapatid. Nag-umpisa sa kulto, sumunod ng bugbugan, kulungan, pero pagdating sa kulungan na iba eh. Iniba ni Paul and Silas yung vibe. Pinasukan nila ng prayer and worship, nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng liberation, nagkaroon ng opportunity to preach and share the gospel, and now, here they are now, kapatid. They are declaring the gospel to this household ng jailer na ito, mga kapatid. So, biro mo, during that time, isang angkan yung nailigtas dahil sa pangangaral ni Pablo at ni Silas, mga kapatid. Parang yung kanina rin, di ba? Nung na-win si Billy Graham, tsaka si Mr. Wilson, kapatid, si Grady Wilson, di ba? Thousands of people followed, no, sa mga preaching na ito. Okay, ano nangyari pagkatapos niyan? Then the jailer brought them into his house and set a meal before them. And he was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. Ito yung bunga ng kaligtasan. Ano yung first fruit na napakita sa buhay ng jailer? Joy. Hindi joy eh. Bago joy, love. Love to Paul and Silas. Kasi pinakain niya, ginamot niya yung mga sugat, hinugasan niya, binigyan niya ng first aid. Tapos ito pa, love for his family and his household na dinala niya si Paul and Silas to preach and declare the gospel to his family. So share faith to your family. Ano po dito nakalagay? Tingnan natin to, church. Sige. When God saves a person, let us intentionally share Christ to his family to experience salvation. Kaya ako pag kami mga bagong umaano sa church dito, palagi kong tinatanong, ilang kayo sa bahay ninyo? Oh, may nanay tatay ka ba? Ilan taong tatay at nanay mo? May mga kapatid ka? Tinatanong ko eh, kasi nakikitaan ko ng potential na pwede nating gawing prospect in sharing and declaring our faith to these people. Tama po ba mga kapatid? Next. Okay, ito na. Share faith through a transformed life. Nabasa naman natin yan, yung 33 to 34. Ano yung transformed life na nag-manifest kay warden, kay jailer? Ano? Yung pananampalataya niya kay Jesus Christ, ano pa? Yung concern niya kay Paul and Silas, di ba, ginamot niya yung mga sugat, yung mga galos, yung concern and love niya for his household, tapos pinakain niya si Paul and Silas, mga kapatid. So, biruin niyo mga kapatid, ang tao na naunawaan ang kaligtasan kay Kristo, nagre-reflect agad yan eh. Nagbabago yan. No? Dapat, church, once ng isang tao tumanggap kay Christ, transformed life follows. And it will happen naturally, kapatid. Okay, let's see. Next. Ito na. Salvation in Christ produce visible change. Visible change naman yung pinakita ni jailer eh. Di ba? Concern kay Paul. Hinugasan niya yung mga sugat. Pinakain. Dinala niya sila sa pamilya niya. Pinakilala niya. And then all of them believe and get baptized. No? Para sa kanilang kaligtasan. Next. Okay, summary. Papaano natin isi-share yung ating pananampalataya? Alam niyo, church, kung babalikan natin yung binasa natin kanina, ito lang yung pinakasummary niyan eh. Live it. Ano yung live it? Ipinamuhay nila. Kaya tapat tayo, ipamuhay mo rin. You have to live your faith in any conditions of your life. During sunny days, during rainy days, live it. During prosperous days and during crisis days, live it. Di ba mga kapatid? Kasi kung minsan kaya tayo nag-fail sa ating testimony and witnessing, kasi minsan hinuhubad natin yung pananampalataya natin eh. Minsan sasabihin pa natin sa mga tao nagpuprovoke sa akin, Lord, papatulan ko na ito, huhubarin ko muna ang pananampalataya ko, sige ano gusto mo. Minsan ganun tayo eh. Sa tingin mo ba you have lived your faith properly and accordingly? Di ba hindi, mga kapatid? So when sharing faith, you have to live it. Kailangan ipakita mo yung totoo na binago ka. Ang problema, aside from that, ibang mga Christian naman nagiging hypocrite naman. Yung bang mabait lang pag kami mga nakatingin. Pero pag wala na, ito na tayo, okay lang, mag-isa na ako ngayon, sige na. Kaya ko nang gawin, wala naman nakakita eh. Ang problema si Lord, kitang-kita ka sa CCTV sa langit.
Di ba? So dapat, you have to live your faith not hypocritically, no? At saka hindi ka rin conform, no? Not hypocritically and conformly to the word. You have to live your faith kung anong standard ng Panginoon. Tama ba? Pangalawa, ito, you have to pray it. Ano ginawa ni Paul and Silas? They pray for it. They worship God during crisis. And then yung pangatlong ginawa nila, they speak about it. Kailangan sabihin mo. Anong sabi nila sa verse 31? Believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Gandang memory verse niyan. Speak it, mga kapatid. And model it. Anong ginawang model ni Pablo at ni Silas? Kahit nakakulong, kahit bugbog sarado, kahit masakit yung panga, tama pa rin yung lyrics na binabanggit nila, kapatid. Tama po ba? Anong ginawa ni jailer na pagmamodel ng kaligtasan? Hinugasan niya yung sugat ni Pablo, pinakain niya, pinalakas niya sila, tapos dinala niya yung gospel sa kanyang household. And then ito, spread it. Ikalat mo ito, mga kapatid. So yung huling-huli, spread it. Listen, ano-ano ba yung mga karapat dapat na i-spread ngayon? Di ba dapat ang tendency, pansinin niyo to, no? Tayo po tumayo, mga kapatid. Di ba ang tendency ng tao, once na may makitang magandang balita, ini-spread? Totoo yan. Doon sa eskwelahan ng aking pangalawang anak, kasi public siya nag-aaral, maraming binibigay ang DepEd tsaka ang Valenzuela government sa mga estudyante. May ayuda, libreng bag, libreng uniform, no? May libreng, kay Julia may libreng bigas pa yata eh. Alam niyo, doon sa GC, na sinasabi sa akin ng asawa ko, si Jenny, doon palagi nilang sinasabi yung good news. Oy, mga mamshi. Ayan, mamshi ang tawag kasi nila sa isa't isa eh. Mga mamshi, may ayuda na. Ito na, kuhanan na ng ayuda. Di ba dapat ang gospel ganyan? Na once na namalaman mo na ito ang transformation, ito ang mabuting balita, ito ang sagot at solusyon sa pinaka-problema natin, si Jesus Christ, di ba dapat isa-shoutout mo sa GC, i-declare mo kung saan ka man, at sasabihin mo. Ang problema, nakakalungkot, ang daming Kristiyano, kung minsan, chismis yun na i-spread. Ang nakakalungkot, mas mabilis humahanap ang chismis, ang bad vibes kaysa sa gospel. Tama po ba? Uy, alam mo ma'am, nakita ko si ganito, ganyan. Di ba? Ayun ang ayaw ni Lord, mga kapatid. Pero, pag in-spread mo yung gospel, di ba dapat ang sarap pakinggan na, uy, alam nyo, kilala ko kung sinusolusyon sa problema mo. Kilala ko kung papaano ka makakalaya dyan sa bondage na kinasasapitan mo. May kilala akong makakatulong sa depression mo. May kaibigan ako na makakapag-counsel sa'yo, na makakapagpagaang sa bigat na nararamdaman mo. May Savior ako nakakapagtanggal ng kasalanan ginawa mo kahit guilty ka, kapatid. Dapat ganun, kapatid eh. I-spread mo, i-share mo, pray for the people, and model it, and intentionally puntahan mo sila at sabihan, mga kapatid. So di ba tama, balik tayo sa sinabi ko, di ba dapat once na may good news tayong malaman at ma-discover, ang first tendency natin, sineshare natin, sinasabi natin. Nung nakaraan nga, tinignan ko yung messenger ko, ang daming voucher ng Jollibee kung si Jollibee na i-spread, dapat si Jesus Christ pa, mga kapatid. Tama po ba? Tinignan ko yung voucher ng Jollibee, may discount na ganito. Sabi ko ganyan, ano ba yung Jollibee lang yan eh. Di ba? Kung yung Jollibee nga na i-share natin, how much more pa kaya kung si Jesus Christ, mga kapatid? Tama po ba? Ang problema ito, may mga na-share tayo hindi dapat i-share. At may mga sinishare tayo at may mga hindi tayo sinishare na dapat i-share. Tama po ba? I-analyze mo ngayon sarili mo, ano-ano yung mga bagay na dapat na hindi ko sinishare at ano-ano yung mga bagay na dapat kong i-share na hindi ko pala sinishare. Di ba? Di ba si Jesus Christ yung dapat mong i-share na hindi mo sinishare? Pwede ba natin sabihin ngayon, Lord, pwede ba from now on, bukas, August 9, hanggang throughout the days of my life, I'm gonna be non-stop in declaring and sharing you, Panginoon. Alam nyo, madali na lang mag-share ngayon. Ang daming platform Di ba?
Messenger, Facebook, email, ano pa, i-text mo, tawagan mo, WhatsApp, ang dami kapatid eh. O kaya puntahan mo, sabihan mo, i-my day mo, o di ba? Itag mo, o di ba? Ang dami mga kapatid eh. Samantalang si Pablo, si Silas, kapatid, kung saan man sila mapunta, share share yan mga kapatid eh. At kahit nasa kulungan, share lang ng share. O tandaan natin mga kapatid, dapat ang pag-share at dapat ang joy at pag-worship natin kay Lord, dapat in every season. Kahit na nakakulong ka, praise the Lord. Kahit gutom ka, praise the Lord. Kahit binabaha ka, praise the Lord. Dapat ganon, mga kapatid. Kahit wala kang pera, salamat Lord. Dapat ganon. Pero dapat, kahit na meron ka, kahit na masigla ka, kahit na masaya ka, always praise and give thanks to the Lord, mga kapatid. Alam nyo, kahit umuulan, salamat Panginoon, nakapagsimba pa rin ako, nakapag-church pa rin ako. Okay? So from now on, let's try to share our faith. Pero ang priority natin, alam nyo kung sino? Priority natin, family. Yun yung ginawa ni Jailer eh. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga core leaders nung nakarang linggo, dapat mula August hanggang December, bago magtapos ang 2026, gapangin na natin yung bawat family natin na wala pa kay Lord. Sharean natin. Bago natin mawin ang mundo, kailangan mawin muna natin yung loob natin, yung core natin, yung family natin. Kasi para sa atin, family matters eh. Tama po ba mga kapatid? Ang hirap naman siguro darating yung araw, nasa langit ka, the rest of your family has been suffering in hell, mga kapatid. Siguro maganda, nasa langit ka, nagse-celebrate kayo with God, with your whole family, in eternity. Tama po ba, mga kapatid? So sana yung joy, yung salvation, yung grace na natanggap natin, yung forgiveness na natanggap natin kay Lord, ma-share natin sa family natin. Kung nahihirapan ka, ipag-pray mo sila, iiyak mo sila kay Lord, kapatid. Tandaan nyo, kapatid, lahat ng problema sa sarili mo, kayang-kaya mong tiisin eh, kayang-kaya mong ipaglaban eh. Pero alam mo, pagka ang pamilya na nadamay sa'yo, iiyak eh. Totoo yan. Pag ang pamilya mo nasasaktan, ang pamilya mo nahihirapan, naiiyak ka eh. Nai-stress ka eh. Mas kaya mo ang problema mo kung solo mo lang na problema mo eh. Pero when family matters is involved, you gonna cry, mga kapatid. You gonna cry. Kasi pamilya mo yan eh. Pamilya mo yan eh. So let us pray for our family that they will be saved. Kagaya nung nangyari sa family ni Jailer. Tayo po yung mo ko, tayo po yung manalangin. Father in heaven, O Lord, salamat Panginoon sa araw na ito na bagamat maulan, mabaha, nakapag-worship kami at may natutunan kami, Panginoon, about sharing our faith to you, Panginoon. Lord, nawa ma-share namin yung aming pananampalataya sa aming pamilya, Panginoon. Gawin namin ang lahat ng paraan. We should pray for them. We should model our faith. And we should speak our faith to testify and witness to them, Panginoon. Sana, Father God, makita nila, Panginoon, ang transformed lives sa buhay namin. Yung buhay na binago ninyo. Yung love, yung patience, yung kindness, yung faith namin, Panginoon, na Lord, mag-manifest at mag-reflect, Panginoon. Father, kung meron man sa amin ngayon ay may struggle, O Lord, sa family, I pray tulungan niyo siya, Panginoon. Magkaroon ng unity sa family at nawa ang maghari sa bawat family namin, walang iba kundi si Jesus bilang aming Diyos, tagapagligtas, Panginoon, Lord and Savior. Father, salamat po sa lahat. Bless us, O Lord, and these are all things we pray in Jesus' name. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.